Good morning kabarangay! Happy Easter! May lakad tayo ngayon at malalaman natin kung saan ang lakad natin sa loob ng ilang minuto. Pero sa ngayon, stay tuned, relax, and help me prepare. Tara, empake tayo! Mga kabarangay, ang gala natin ngayon ay sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Para makarating doon, kailangan makarating muna tayo ng Batangas Port. Kaya ang unang ginawa ko ay nag-motorcycle TNVS ako papunta sa meetup namin with the team sa loob lamang ng Metro Manila. Pagkatapos ay nagkotse na kami papuntang Batangas Port. Para makarating ng Batangas Port, may dalawang pamamaraan. Kung ikaw ay may kotse galing Maynila, bumiyahe ka na ng Skyway papunta sa SLEX. Pagkatapos ay dumiretso ka na ng Star Tollways papuntang Batangas Port. Pagdating mo ng Batangas Port, pwede mo siyang i-park sa pantalan mismo para sa park and sale o di kaya isama mo na rin sa Roro. Maghanda ka lamang ng 500 pesos para sa toll fees at dagdag 500 pesos para sa parking fee ninyo na good for 2 days kung kayo ay magpa-park and sale. Kung kayo naman ay on a budget at nagko-commute, pwede naman kayong sumakay mula Buendia, PTEX or Alabang ng anumang bus papuntang Batangas Port. Pagbaba ninyo, pwede nyong lakarin ito o pwede rin kayong sumakay ng tricycle papunta mismo sa passenger terminal. Maghanda lamang kayo ng 300 pesos para sa pamasahe sa bus at dagdag 100 pesos pambayad sa tricycle kung kayo ay magta-tricycle papunta sa passenger terminal. Ayun kabarangay, nasa Port of Batangas tayo, ang pinakamalaking pantalan sa buong Southern Luzon. Ito ang nagko-connect sa mga kapuluan sa Visayas at Mindanao. Pero ngayon, ang biyahe natin, Puerto Galera. Kasama ng ating team. Hindi sila ang team ng barangay. Sila ang events coordination and documentation team na galing Manila na kasama natin sa biyahe papuntang Puerto Galera. Sina Alex, Des, Pong at Natalie, ang apat sa mga pinakamagagaling na event professionals na nakasama. Kung may events kayo, book nyo sila. At ako syempre sa mga links na nasa description ng ating video. Balik na nga tayo sa ating video. Papakilala ko sila sa inyo in a bit. Kap, tapos mo na silang ipakilala. Pero sa ngayon, lakad munang init masyado. Matapos ang konting inspection ng aming mga bagahe, diretso na kami sa ticketing area. Medyo light pa yung passenger traffic natin sa Batangas Port, ano? Kasi nga naman wala pang gaanong tao. Pero antayin natin matapos ang Easter Sunday, dagsaan na naman po sila dito pabalik mula sa hindi pala, kasi departure pala to dito papuntang probinsya, so walang katao-tao. Yung arrival part ng port yung medyo marami-rami. Maraming pwedeng sakyan papuntang Puerto Galera. Pero kung ikaw ay isang backpacker at gusto mo ng mabilis at komportableng biyahe, Fastcraft ang para sa iyo. Makakarating ka sa Puerto Galera mula Batangas Port sa loob ng 45 minutes hanggang 1 oras. Madalas 3 times a day ang biyahe dito. At 600 pesos ang regular fare per person kung kaya't swak na swak sa iyong budget. Kung ikaw naman ay may dalang sasakyan o gustong magliwaliw habang nasa barko, ang Roro ang para sa iyo. Dahil 2 oras ang biyahe ng Roro mula Batangas papuntang Puerto Galera, may mga canteens ang barko na pupwede sa iyong hibog needs. 2 beses sa isang araw kung bumiyahe ang Roro mula Batangas papuntang Puerto Galera. Kung ikaw ay backpacker, maghanda ka lamang ng 410 pesos o kung may dala kang sasakyan, maghanda ka ng 1,200 pesos kapag motor at 3,000 pesos naman kapag kotse. Pag nakabili na kayo ng inyong ticket, diretso kayo sa ticket terminal para naman nakakayad kayo ng terminal fee. Madalas 30 pesos po siya pag regular, pero pag student, PWD or bata, minsan libre na. Sa madaling sabi ka barangay, 2 ang kailangan yung dokumento or papel para kayo'y makasakay ng kahit anong Fastcraft o Roro sa Batangas Port. Unang papakita ko sa inyo ay itong voucher ticket o itong ticket ang nasa resibo natin galerian. Yan ang sasakyan natin mamaya at sa pagbalik natin pa Maynila. So ito number 1 at syempre number 2 is yung terminal fee ticket. Pero syempre pag estudyante ka na, wala ka nang babayaran. A few moments later. Bigla kaming bumili ng supplies, nagutom kami. Kaya dumaan na kami ng Dali. May store pala rito sa Batangas Port.
Napakaraming murang grocery items ng Dali at yak magugustuhan nyo mag-grocery dito. Pero habang nag-iikot-ikot kami sa loob ng Dali sa Batangas Port, may nakita ako na hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Isipin nyo, sa 10 piso mo, may 1 litro ka na ng mineral water. Yung ibang brand, halos 20-30 yung 1 litro ng tubig. Pero sa Dali, Diyos ko, 10 piso lang 1 litro na. Nakakatipid, di ba? Pero more on that susunod na video natin. Pag-uusapan natin kung bakit ganon kababa ang presyo. Pero kung may dala ka namang tumbler, libre ang tubig sa water refilling station ng passenger terminal. Sabihin natin may tumbler kayo. May water refilling station din sila. Malinis ang tubig dito. Very pure, very cold kung malamig, very hot kung mainit. Kaya pwedeng-pwede habang naghihintay ka ng sasakyan. Wag na wag lang kakalimutan na sundin ang mga steps kung paano kumuha ng tubig sa kanilang water station. Inclusive na rin ang restroom facilities ng ating Batangas Port. Meron pang PWD, meron pang women, meron pang men, and syempre, may pang OG. Kompleto, di ba? Kung ang lahat ng passenger terminals, mga pantalan, mga seaport at mga passenger ports ay katulad ng sa Batangas Passenger Terminal, abay hindi rin may hirapan. Napakaganda, may mga magagandang amenities sila, may coffee shop, may convenience store, may water station para sa mga pasahero, may all-inclusive na restrooms, at napakaganda ng ambiance. Kung tingnan nyo, napakalinis, oh. Walang surot, walang daga, hindi tulad ng mga ini-issue ngayon sa ating mga paliparan. At kung ito ay magagawa sa lahat ng pantalan sa buong Pilipinas, ay mararamdaman ang ginhawa ng bawat Pilipino, lalo na yung mga Pilipinong mahilig sa sea travel. At sa mga kabarangay natin na mahilig mag-travel, abay subukan naman natin bumiyahe sa pamamagitan ng mga barko, ng mga vapor, ng mga fast craft. Napakaraming pamamaraan to travel by sea, at isa sa mga pwede niyong puntahan ang pupuntahan namin. Dahil sa loob ng ilang minuto, pupunta po kami sa Balatero, ang pantalan ng Puerto Galera. Ang sinakyan namin papuntang Puerto Galera ay ang MV3CP Teripus 1 ng Galerian Water Transport Services. Ayan, nakabarangay na sa loob tayo ng barko. Ito ang Teripus 1 ng Galerian. So, sa loob ng ilang minuto ay babiyahin natin, mag-uumpisa na rin ang aming voyage from Batangas to Puerto Galera sa loob ng isang sandali. Hintayin na namin yung mga kasama namin, on the way na rin daw sila. A few minutes later. Ayun po, matapos ang 1 oras at 20 minuto nakababa na kami from the Port of Batangas papuntang Puerto Galera. Sa mahabang wakas, Puerto Galera na. Mainit pa rin para sa Puerto hanggang ngayon, pero okay lang. Pagdating namin sa Puerto Galera, kami ay nagbayad ng environmental user fee na 120 pesos. Ito ang binabayaran ng lahat ng mga turista papasok sa lugar dahil ito ang ginagamit ng Municipal Government of Puerto Galera para sa rehabilitation, cleanliness at maintenance initiatives at maging ang pagpapaunlad ng Puerto Galera sa pamamagitan ng mga kaukulang proyekto na makakatulong sa mga mamamayan at sa likas na yaman ng lugar. Sa mga gustong pumunta ng Puerto Galera, the most convenient na pwede yung sakyan ay mga tricycle o yung mga jeep na gaya nito. Jeep-tukil kung tawagin ng iba, tuk-tuk kung tawagin ng iba. Nasa 150 to 200 pesos ang bayad for the entire trip. Sulit na rin, considering na minsan malalayo yung mga resort and distance from port to resorts medyo magkalayo din ang konti. Kung ikaw ay isang nature lover, ma-enjoy mo yung biyahe mula Balatero Port papunta sa iyong resort. Napakaganda ng tanawin, makikita mo pa ang bundok, walang masyadong matataas na building, at ang kagandahan dito, marami pang puno. Sa loob ng ilang minuto ay nakarating na rin kami sa aming resort. At dito, maraming mangyayari. 3 hours later. So nakapagpahinga, nakabihis, naglalakad na tayo ngayon sa dalampasigan ng Puerto Galera. Kukumpara natin sa Boracay. Minsan tawag nga ng iba rito ay Boracay of the North dahil white nga yung beach, pero hindi ko nga maunawaan bakit tinawag nila itong ganito. Sa dami ng turista na pumupunta sa iba't ibang mga beach
sites sa buong Pilipinas, Mapaboracay, Mapapagudpud. Isa ang Puerto Galera sa madalas puntahan talaga, hindi lang dahil sa lapit nito sa Maynila. Technically, nasa 4 hours travel lang from Manila to Puerto. Ang other reason is dahil napakasimple, napakatahimik ng lugar na ito. Unlike sa iba na puro party, dito sa Puerto, makakapag-chill ka talaga at makakapag-enjoy. Hindi lang pala Ilocos ang may windmill, pati Puerto Galera meron din. Minsan nakakagutom gumala eh. May mga options kayo. Unang option is pumunta kayo dun sa White Beach. Marami nagbebenta dun ng kung ano-anong mga pagkain, restaurants, bars, uso yun dun. Pangalawa is, pag pumasok ka na ng konti, may mga snack shops din na medyo mura, pasok sa budget kung vegetarian ka, at kahit na sabihin mo hindi overlooking the sea tulad ng mga bar sa White Beach, sulit na rin kung budget yung hanap mo. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gustong magluto, gustong magpaka-culinary chef dito sa Puerto, aba, punta mo na itong talipapang ito. Yun. So, itong talipapang ito is malapit na malapit lang sa kung saan kami nakastay. At dito kami mamimili ng karne para sa luto-lutuan namin mamaya. Sana may maluto nga. Sa murang halaga, napakarami ng karne, manok, isda, seafoods, gulay, at marami pang iba na pwedeng bilhin sa talipapang ito. So, kabarangay, long story short, nag-massage tayo, naglakad-lakad sa beach. Ang sarap ng massage. Share ko dito sa space na ito yung rates ng kanilang massage. Grabe, nakakatanggal ng pagod. But that's it. Haba-haba pa yung araw. Alas 7 pa naman, pero I think it's time for me to call it a day. Sa ngayon, pahinga muna tayo dahil tomorrow may importanteng ganap. And I shall see you tomorrow. The next morning. Kabarangay, good morning. Day 2 na ngayon ng aming Puerto Galera trip. Mamayang hapon malalaman na natin ang sadya ko talaga kung bakit ako nandito. Sa ngayon, magbe-breakfast siguro, konting lakad, konting sulat. Sa mga nakakakita ng opportunity to have a vacation sa Puerto Galera, grab yung opportunity during off-peak season. So, off-peak season siguro most likely hindi summer, hindi holidays, hindi Holy Week most likely. Dahil pag off-peak, mas may enjoy mo yung view at yung ganda ng lugar pag walang katao-tao or hindi masyadong matao. Well, if you're a very social person, pwede rin naman na isakto mo sa mga peak seasons nila para makasocialize ka rin. Pero kung ako tatanungin nyo, I'm a very solitary person nowadays at least. So, mas gusto ko yung solo living muna, solo tour, solo travel. Baka naman may gustong sumama. 6 hours later. So, palabas na tayo ng accommodation papunta sa wedding site. So, sa mga hindi nakakaalam, actually lang dito ako para sa isang wedding. Oo, kabarangay, nagkakasal na rin tayo. Shout out at congratulations sa couple na kinasal natin sa Puerto Galera. So, yun yung purpose kung bakit nandito tayo sa Puerto Galera. And so far, na-enjoy ko naman yung tulog kasi ang taas-taas ng heat index, ang taas-taas ng temperatura. So, hindi talaga siya conducive for walking. Lalo na kung medyo mainit yung araw. Alam mo naman, kung mainit yung araw, doon may dagat, mixed temperatures, masyadong mainit. And sabi pa nga ng iba, para may nakikita nga daw sila na medyo umuusok or lumalabas yung init mula sa mga kabundukan sa likod. But overall, ito yung reason kung bakit tayo nandito sa Puerto Galera. And to be honest, ang dami kong natutunan sa lugar na to. How to appreciate nature, how to make the most out of your time, and syempre, whether or not ikaw ay isang traveler or ikaw ay isang turista or you just want to unwind, Puerto has a lot of things to offer for you. Actually, mamaya titingin tayo ng mga souvenirs. Malalaman natin kung magkano yung mga souvenirs dito. And mag-uuwi tayo ng ilang keychains para sa mga mahal natin sa buhay. Lalo na kay Kapitana.
later that night. So ayun na nga kabarangay, natapos na yung wedding, successful nating naikasal yung couple, tapos nagpa-party-party na sila, pero ako na pag-desisyonan ko mag-chillax na muna at magpahinga kasi, well, tomorrow ng 6 a.m. yung biyahe natin pabalik ng Batangas Port. 6 a.m. dapat kaso may nangyari. Malalaman niyo mamaya kung bakit. And eventually pabalik ng Manila. Pero sa ngayon gusto kong i-enjoy yung mga konting snippets dyan sa lugar. So, check natin yung nightlife ng Puerto Galera. Nightlife in a sense na hindi ko alam kung may mga tao pa kasi si Uya na may mga tao. Pabalik sa kung saan sila nanggaling kasi hindi na nga Holy Week, back to normal operations ng lahat. So, malalaman natin kung ano ang nightlife ng Puerto Galera without the too much people na nanggagaling sa iba't ibang lugar, magbabakasyon dito. So, hindi ko alam kung may-enjoy ba natin o may-enjoy natin ang gabing ito. The next day. Hindi pa pala kami uuwi. O, di ba? Sabi ko may nangyari. Nagbabalak ang team ko na sumakay sa isang banana boat, sa kung anong klaseng boat. Hindi ko nga alam kung saan eh. Sandcastle nga pala. And for last hurrah sa Puerto Galera, 2 options tayo. Either lalangoy, sasakay ng kung ano ang kailangang sakyan sa mga nakikita niyong lumulutang dyan, yung mga float. May banana boat, may spinning, hindi ko alam kung ano yan. Pero isa yun sa mga options namin. Or baka maglakad-lakad. At mamaya, total mamaya pa naman kami uuwi. Baka bili kami ng kitchen. Kitchen it is. At nakasakay na rin dun sa kung anong tawag dun, parang malabilog na sofa. Lagay ko na lang dito kung ano yon. Pero grabe, nakaka-excite. Akala mo malulupit ka, akala mo lilipad ka, kasi 3 lang kami sa loob ng vessel na yun. At grabe, naka-refresh. And also at the same time, nakaka-realize sa mga bagay-bagay na na-appreciate mo yung alon, yung nakikita mo mga bundok, nakikita mong langit. Ay grabe, doon mo lang makikita na ang ganda. Ang ganda ng experience pa rin mga ganitong klase mga bagay-bagay. Naghahanap ng souvenir pero on a budget? Sa pinuntahan naming souvenir shop sa halagang 10 piso lang, makakabili ka na ng keychain na pwede mo ipampasalubong sa mga mahal mo sa buhay. Meron din silang ref magnets, t-shirts, bracelets, anklets at iba pa sa napakamurang halaga. Swak, di ba? Marami pang pwedeng gawin sa Puerto Galera at siguradong mai-enjoy ko pa pag tumagal pa kami dito. Ngunit sa kasamaang palad, kailangan na namin bumalik ng Maynila dahil marami din kaming kailangang asikasuhin. Kung kaya't bumalik na kami, sumakay kami ng tuktok papuntang Balat Airport at sa loob ng ilang minuto ay nakasakay na rin kami sa Roro pabalik ng Batangas. Ito yung Marina Winona ng Montenegro Shipping Lines. Ito yung babiyahe from Puerto Galera papuntang Batangas Port. Ngayon, nasabi ko nga kanina sa isa sa mga dispatchers na may mga barkong Montenegro na may 7-Eleven stores. Pero ang sabi sa akin is lahat ng mga barkong may ganun ay nasa Calapan. Lahat ng mga bagong barko ay nandun. Pero at least masaya na rin kasi yung Montenegro, medyo relaxing, nakatanggal ng stress. And dahil nasa Roro tayo, more places to walk through. Maraming pwedeng paglakaran dito. And yun, makita nyo naman, ayan ang ganda ng Puerto Galera. At least bago tayo umalis, bago tayo umuwi ng Maynila, ma-enjoy natin sila natin sa huling pagkakataon. Ang ganda ng Puerto Galera. Isa ang Puerto Galera sa mga pinaka-memorable na experiences ko sa tanang buhay ko, sapagkat nakaka-enjoy naman talagang pumunta sa mga tourist attractions, lalo na kung ikay nagbabakasyon. Ngunit sa aming pagbalik ng Maynila ay marami kaming bit-bit na mga masasayang alaala at mga importanteng leksyon na nais naming ibahagi sa inyo. Na kapag tayong lahat ay nagtulong-tulong,
ay hindi lang natin mapapaunlad ang ating mga sarili o ang Puerto Galera o ang ating kanya-kanyang bayan. Mapapaunlad din natin ang buong Pilipinas. Sa susunod nating lakad, kabarangay,